hari sa Juda. Tanaw na to, unsa siya kaktasing nga hari, unsa iyang gihimo, ug unsa iyang kining unsa atong ma-learn sa iyang kinabuhi nga nahimo siya nga hari sa katawan sa Juda. Nga lagi ni ko. Okay, when Amaziah reigns in Judah, sa diyang si Amaziah, ni hari siya sa Judah. Sa tanaw na to ang second slide, ana. So, ang meaning ng Amaziah means Yahweh is strong, ang Diyos kusgan. Siya din kusgan. Pero bang yun, kusgan bang yun ang Ginoo. And then he was 25 years old when he became a king. By 5 pa katuig siya, nahimo na siyang hari. Yung papa si Joash, hari gyapon, buotan to yung papa gyapon. He reigned 29 years. Nag-ari siya og 29 ka tuig sa ato pa 29 years plus 25, 54 yung edad. Anak pa siya na undang sa paghari. He did what was pleasing in the Lord's sight, but not wholeheartedly. Gihimo niya ang makapahimuot sa Ginoo, pero dili yun ang kinatibuk-an. So tanaw na to kung sinitabo sa diyang wala na niya na-obey si Lord. Tanaw na to. So in 2 Chronicles chapter 25 verse 1 to 2, Amaziah was 25 years old when he became a king, and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother was Jehoaddan from Jerusalem. Sige ang mama, kinsay si mama niya, si Jehoaddan. O si Amaziah did what was pleasing in the Lord's sight, but not wholeheartedly. So kabalogid kitang awgid ta ni Lord kung ang atong pagsunod sa kabubuton is makanunayon ba jud or dili. So gisaysay gyud kay si Lord musulti magid siya sa tinuod. Dili man siya magpabukad lag-atay. Hibuhat daw niya ang makapahimuot sa Ginoo, pero not wholeheartedly. Dili gid ang kinatibukan niya giubay nga giingon sa Ginoo. Let's proceed to the next slide. So when Amaziah was well established as king, sa iyang na established ni siya pag-ayo as king, kay syempre pagsugod nimo dili pa man jud kay ka kabisado ana, kay imo pa man jud ng imo pa bangin ng salihan og ayo, wala may diretso nga kuan nakahuludan ka diretso. He executed the officials who had assassinated his father. Iyang gipapatay ang opisyalis na nagpapatay sa iyang papa. Pero matud pa, however, he did not kill the children of the assassins. Pero bisan pagipatay niya ang nagpapatay sa iyang papa, wala niya gipa-appeal ang mga anak sa nagpapatay sa iyang papa. For he obeyed the command of the Lord as written by Moses in the book of the law. Kay gituman niya ang sugo sa Dios nga nasuwat sa libro ni Moses. Atod pa nga taas mo ba ng forang sumpay na nasa third next slide. So ingon man to dito sa libro ni Moses, parents must not be put to death for the sins of their children. Kana nga bersikulo ha. Nadumduman ni Amaziah nga ang mga anak dili dapat mabiktima, dili angay sila panisan sa sala sa ilang ginikanan. Parents must not be put to death for the sins of their children, nor children for the sins of their parents. So ang mga anak, ang mga ginikanan dili angay patyon tungod sa sala sa ilang mga anak. O ang mga anak po, dili po angay patyon tungod sa sala sa ilang ginikanan. So those deserving to die must be put to death for their own crimes. Katong angay patyon tungod sa ilang gihimong sayop. So muna ang hinungdan nga wala na apil ang mga anak sa nagpatay sa iyang papa. So wala nindot gyud nga makabaluta sa pulong sa Ginoo kay para nga naatay masave nga kinabuhi. So muna ang kung wala tay pulong sa Ginoo, kay wala ta nag-study o wala po ta naminaw
Dili ta ready nga minaw sa mga alagad sa Ginoo gamit sa Ginoo nga magtudlo nato. Alkansita. Alkansita. Okay, next slide. Then Amaziah organized the army, assigning generals and captains for all Judah and Benjamin. Si Amaziah kuno nag-organize siya og mga army na ay mga generals ang ikuan og mga kapitan. And then para sa Judah and Benjamin. He took a census and found that he had an army of 300,000 select troops, 25 years old and older, all trained in the use of spear and shield. Nabaw-an niya kay nagpa-census man siya o pinakabuok ang mga army na mo away sa kontra na 300,000 ready ay ang iyang mga armies. Train na gid sila. Atod pa. Kapapal sa tatay. Train na gid sila. So sa pasabot, dili kita mahimong bansay kung walay training. So mao na nga isa na ang mga kining mga pinatugot ni Lord sa atoa. Isip dili man kay ang dili man ang sundalo ra i-train, kita man tanan gina-train pud ta ni Lord. Amen. So all train in the use of spear and shield. Gitrain sila, maggamit sila sa ilang mga hinagipan. So to, he trains my hands for war, my fingers for battle. Psalm 144 verse 1. Gibansay ko niya. Gibansay niya akong kamot o mga tudlo para makig-away. So, ayan na we need to be trained. Kining atong pag-anig, Domingo, training na to na. Nga gusto gitay taglangit. Amen. Nganong gusto tagasimba kay naigug batas Ginoo o gusto ta na iluna sa langit. Hello, o gusto ta nga maligunta. Ngano man, ang gahom sa Ginoo, ang word ni Lord, ang presence na magpalig-on nato. So, nga nabaw-an nga 300,000 per train gid sila. Let's proceed to the next slide. He also paid about 7,500 pounds of silver to hire 100,000 experienced fighting men from Israel. So, nabalakas siya kay 300,000 ra ang mga sundalo. Nag-hired siya o 100,000 ka mga experienced fighting men from Israel. Kay Judah man siya nag-reign. Nabayad siya 7,500 pounds of silver. But a man of God came to him and said, Your Majesty, do not hire troops from Israel, for the Lord is not with Israel kana. Ang alagad sa Ginoo nisulti sa hari nga langton nga hari. Ayaw na og hire og grupo sa Israel. Kay ang Ginoo wala nag-uban kanila. He will not help those people of Ephraim. So si pasabot ani nga bersikulo ha. Kanang atong gisaligan nga wala inubanan sa Ginoo wag patay daw. Magasto lang tag kwarta. Kung ang Ginoo wala nila, kung ang Ginoo di mo sugot nga mao na imong kauban, wala kay pulos. So sa pasabot, kung madili ta magpagiya sa Ginoo, mag-usik lang tag kwarta. Ni mahantong na to sa kapindihan. Butang sa Ginoo, be led by the Spirit of the Lord. Because the leading of the Spirit of the Lord will not bring us to destruction, but will give us right instruction. So, nakabayad na siya 7,500 pounds of silver sa isa 100,000 experienced fighting men from Israel. Pero tingnan siya sa alagad si Ginoo nga ayaw o hire o mga sundalo ki kanila, for the Lord is not with Israel. Sa ato pa, ang Diyos dili mag-uban sa mga nakapalain sa Ginoo. Hello? Kung wala na ni Lord na himuot, dili siya mag-uban. Kung wala si Lord na himuot, dili siya mag-uban. Diba yan na? Kung maglagot ta, di taga nag-uban.
Hmm. So nga na gyapon si Lord. So bisan pag katawan sa Israel, kung ang Lord nasuko na, mabiya siya. So he will not help those people of Ephraim. Sa dili siya matawag, tabang ato mga katawan sa Ephraim. So muna nga kung naati gidahom nga makatabang, nag-expect tag tabang sa uban in times of need, in times of battle. Then katong gi-expect na to nga tabang, di din na tumasahan kay si Lord siya, no. Do not connect. Do not hire. Ayaw pag-connect, ayaw pag-hire nila. So ni man ay nga, muna nga, ang konsulta isa to in everything, acknowledge Him and He will direct His path. Sa Proverbs. Sa tanan ko nun atong butang nga buhaton, atong iluhon ang ginumalanghit jud ni Lord. Unsa man, Lord? Unsa imong kabubuton? Unsa imong gusto? Unsa akong buhaton? Kaya siya man atong amahan. Diba? Siya atong amahan. He's our head. Let's proceed to the next slide. If you let them go with your troops into battle, you will be defeated by the enemy no matter how well you fight. Ingon ang alagad sino? Kung imo silang ipa-uban sa imong 300,000 ka mga sundalo sa gubat, you will be defeated by the enemy no matter how well you fight. Matindi mo. Sa ato pa, makaapekto jud kayo. Bisan pag-train kaayo ang iyong mga tao, kung silod ingon siya nga no, ayaw na sila uban. Kadili ko, malipay mauban siya. Ang akong ibiyaan, dili na ko gusto ko yogon. And times, yeah, na ay mga lakaw, na ay mga gera, na ay mga bata. So nga dili pwedeng nga gusto ta mo kuyog, nga dili dito ipakuyog ni Lord. Kaya makaapekto ta sa kinatibuk-an nga kay tuyuan. Nga imbis mo atuta dito madaogon, uli tang bildido. Mauli tang bildido. Kasi grabe na tong paningkamot, Kung si Lord wala na himo, magsupak-supak ta. Because makwanta nga malain ang tao. Mas delikado ko ang Ginoo may malain na to. Ana ra jud na. Amen. Mas kuyaw ko ang Ginoo may malain na to. Ato ginang sabton. Usay mo man jud na malain unya siya. Malain unya sila. Atong tumutan utong kagalingon. Dopi ang Ginoo. Malain na po o malipay. Sometimes ang ikalain sa uban, ikalipay sa Ginoo. Ana ang sitwasyon. Amen. Ikalain sa uban, pero ikalipay sa Ginoo. For example, malagi na ko kung nagsulti si Abraham kang Sarah na ihalad nga sinundog si Isaac, malain gito si Sarah, iya gitong anak. Okay lang, sa to, baka kanding kayo, may problema na, bugtong ng anak. Pero, wala naman dito nagsulti si Abraham. Kaya kung magsulti siya, gubot yun kayo. Diba? Nga na. Another. Diba? Then nagdaog na isa ka, nakalimot ko sa noon. Karoon na mo na, may example. Katabi itong nagbadaog ko ng mga katawan sa Israel. Si Jepta ba to item? Right? Nagbadaogon siya. Pero ingon siya, na Lord, kung imong ihatag ang kadaugan sa among pakig-away karon, inig-abot na ko sa balay. Kung kinsay una mo tagbo na ko, akong ihalad nimo. So kabalo na ang mga katawan nagdabadaogon sila. Lipay kayong anak kadalaga. At po siyang papa. Lipay kayong anak, pero nag-uol siya. Nag-uol siya ayaw kayo sa na ako'y panaat ni Lord. Ang gikan sa kadaugan. Pag uli na ko ang unang mutagbo na ko, maujoy akong ihalad. So, nalipay ang anak.
Pero wag gid siya nalipay. Kanaaman siya gisaad sa Ginoo. Pero tungod kay nanaad man siya sa Ginoo, o may hadlok man siya sa Ginoo, ni parug man siya sa panaad. Bisag sakit sa iyang buot, iyag yung tuman. Ug may gani po ang iyang anak kay buotan. Nisugot ra po. Pray hangyo siya, pa, ipabanupan sa kus akong mga friends. Kay para for the last chance. So na mga panahon nga masakit, makasakit ang tao tungod sa Ginoo. Amen. Kadyo nga na. Di sa kalibutan, more on professionalism. Diba? Oh. Dili, kinanglan scripted tanan para professional tanan, para dili masakitan ang tao. Pero, ang Ginoo nasakitan. So, isay-isay diri. Ayaw na sila ko ba na? Ayaw na sila pa ba na sa imong sundalo. Kaya kung imo nang buhaton, mga pildi lang gyapon mo. Bisan pag maayo sila nga manggugubat. Kay ang Dios dili mo tama. Kay wala si Lord naguban nila. Bibiyaan na sila ni Lord. Sa ato po kung binayaan ta ni Lord, then mubiya ng Ginoo, wala na kayo ma-expect ng maayo. Dili man po ng Ginoo mubiya. O una, ang tao may mubiya una. Madalikod na. Remember, this is a relationship that nga itong isudlan. Kabalo si Lord, giyon sa natong value ang atong relasyon sa Ginoo. Okay, let's proceed to the next one. So, Amasaya asked the man of God, "But what about all the silver I have paid to hire the army of Israel?" Siya nga, "Hindi ako pay, ako gibayad, nakabayad na ba ako?" Sayangan siya. Siya daw pinabayaran na rapag ito na ako. So, ito na ako. Kung sa lagad, sige no? The man of God replied, "The Lord is able to give you much more than this." I-comfort siya sa lagad. Ay, nato kabalaki, di nato ni mo babakwi. Away na lang to bakwi Tagaan na kasi ginugdugol pa, sobra pa. So, yung mga panahon, sa ating nga story, nga kung dili dito magpagihas Ginoo, magsayang tag kwarta, nga dili na to mabalik, dili na to mabakwi. Hello? Dili na to mabakwi, and then yung ang alagad si Ginoo, ay na to problema ha. Dili na to ni mo pwede kwaon. Oh. Pero, ibalik na to sa Ginoo o dubli. Hello? Sumobot na. Kay si Lord ba ng blesser? Diba? Si Lord ba ng blesser? Let's proceed. So Amasaya discharged the hired troops and sent them back to Ephraim. Di patuo siya. Patuo siya. So si pasabot. Dapat na atay right relationship sa Ginoo para we can be corrected, we can be guided, and we can be updated sa gusto ni Lord. So muna nga kung dili tamaay relasyon sa halagad sa Ginoo, wala tay communication. Distansya ka ita. Dili ta open. Dili gid maayo. Hello. Mabita na nga sa deliverance sa dito misa. Bago naman ta dito sa Oralis sa saan. Pag-interview niya, alas is kung pwede isulti tanan para wala na buga. Isulti tanan para wala na buga at wala na mabilin. So, dili ba ka makasulti kung wala pagsalig? Dili po ka kasulti kung nakaigarbo. Di ba di po ka kapadaya kung nakaigarbo? Salamat si Ginoo. Padayag siya. Ang ilang bagahe silang kasing-kasing na nga tang-tang. So, ito, nagpatuo man si Amasaya o gipapauli niya ang iyang mga hired ng mga experience ng mga sundalo sa Israel. This made them very angry with Judah and they returned home in a great rage. Pagpapauli ni Amasaya sa mga sundalo sa Israel, nangasuko ang mga sundalo sa Israel. Suko kay sila. Wala ka raw, mo lagi na. Pati nilang, 100,000 ba yato? Di ba 100,000 to ka mga sundalo na suko?
kang Amasaya ug nasuko sa tibok Juda. Tungod lang sa mensahe sa Ginoo nga kuan. So na mga panahon nga ang mensahe sa Ginoo ikasuko sa uban. Ika-offend. Nganong ingana? Very possible until now. Sakto nga mensahe. Na-offend sila, nasuko sila. So patigin ng suko Nanguli sila kasi siyempre alam mo papilin sila dito. Nanguli sila pero pwede lang lagot ako. Na sila gibuhat to silang kalagot. Let's proceed. Okay na, the next chart, na next slide. Then Amaziah summoned his courage and led his army to the valley of Salt, where they killed 10,000 Edomite troops from Seir. So man atong pangitabo si Amaziah nagpakuan sa padala sa iyang kaisog, siya gid nag-lead sa iyang army paingon sa valley of Salt. Isog siya, siya talawan. So, gidala niya ang army. Siya nag-lead sa iyang army where they killed 10,000 Edomite troops from Seir. Kapatay na sila 10,000. They captured another 10,000 and took them to the top of a cliff and threw them off, dashing them to pieces on the rocks below Kaluoy. Lain na po ang ilang nabihag nga 10,000 put ka mga kontra unya dito sa ibabaw sa kining kanang bungaw. Matud pa ilang gilabog ang ilang mga nanga bihag ug in town pag-abot sa ubos nang sa to dashing them to pieces on the rocks below. Sa daw sila nanga ihadbong mas bungaw. Nang kunis-kunis nang gisi-gisi, nang pikas-pikas sila. Luoy ka istanan. Luoy kaayo. So, kanang why God allow it? Ilang tong kontra. Ilang tong kontra. So, nga na, let's proceed to the next one. So, 20,000 na ilang patay. Then, Amaziah summoned. Amo na itong pwede sunod. Meanwhile, the hired troops that Amaziah had sent home raided several of the towns of Judah between Samaria and Beth Horon. Diba, nasuko mo itong mga sundalo sa Israel. Kaya ipapauli sila. Kaya ni-obey si Amaziah sa sugo sa alagad sa Ginoo nga. Ayun na sila i-hire. Ipapauli sila. Kaya kung imo nang ipapa sa sundalo, mga pildi dyan. Sa ilang kalagot, ni traidor sila, di ba? Di ba sa ilang kalagot ni traidor sila sa Judah? Samtang nga si Amaziah o ang iyang mga sundalo nakigubat dito sa Edomites, masay nahita po ang mga hired troops. Matud pa is meanwhile the hired troops that Amaziah had sent home raided several of the towns of Judah. Ang pipila ka mga lungsod sa Judah ilang raid. And that is betrayal. Betrayal na pa. Ang sabi sa'yo sa betrayal? Traidor. Ganun nasuko sila? Kaya ipauli sila. Kaya i-obey ni Amaziah ang mensahe sa alagad sa Ginoo. Ayaw pag-hire. Ayaw na sila ipauban sa gera kay ang Diyos wala na nag-uban sa Israel. Diba? Nakabantay mo nga. Kung dili ni mo siya gusto ka uban kay murag dili alingasahan ka. Kung uban murag alingasan na yun. Diba? Kanang di gid maayo. So nga nagyapon si Lord isa. Ayaw na sila og uban na sa gira. Kay mapildi lang mo kay ang Ginoo wala nag-uban kanila. God was not with Israel. Pero 300,000 trato ang sundalo ni Amaziah sa iyang pag-census. Kulbaan siya, sa kulangon jud ni sa pag-away. Nag-hire siya 100,000 sundalo sa Israel. Ibara ng 7,500 silver. Pagkadungog sa alagad, nagsulti din si Lord sa alagad. Ina tong hari, ina. Dili na niya to ipadayon. Papauli ng sundalo nga iyang ipang-hire. So ituman to niya. While nga nag-atake sila sa Edomites, traidor sila. Ang pila kalungsod, ilang gi-raid.
O matod pa, they killed 3,000 people and carried off great quantities of plunder. Ang mga traidor nga nakasapi pa ni sulong o nakapatay sila 3,000 nga mga taga-Juda. O daghan pagid ilang nangadala nga mga plunder nila, nga kuha nila nga mga butang. Kaya nga naman dyan na siya sa balaod. Kung kinsay makadaog na ay katungod nga makuha sa mga butang sa ilang kwan. O sa, wala bitog sabong, sa sabong, pagkuha pa nimong manok, kuha pa nimo ang katong mga pusta. Dili ba ko magtigsabong nga, pero kakadungog rin ako na niya. Kanang sa unang mga, kwan, nga naman ako makitaan. Oo, ang manok nga gisabong o ang mga mga pusta, imo to tanan. Diba? So, inga na siya. Okay, let's proceed to the next slide. When King Amaziah returned from slaughtering the Edomites, pagbalik na ni Amaziah, wala man siya kabalo, unsay nahitabo sa pipila ka lungsod sa Juda, kay Juda dako baya, so na mga lungsod. So, he brought with him idols, kanikaron. He brought with him idols taken from the people of Seir. Nagdala-dala man, gidala man niya ang mga Diyos-Diyos ng ilang, di ba nagbaugon man to sila, 20,000 man to ilang nangapatay, o nangabihag. Diba? So, nakadala man sa mga Diyos-Diyos from the people of Seir. He set up as his own gods conducted. To, katong mga Diyos-Diyos nga iyang nadala, iyang mga patindog. Game on ang iyang mga Diyos-Diyos and bowed down in front of them and offered sacrifices to them. Muna karon ang iyang bikil. Oh, anak. So, dito na nga, nabiyag ang kasing-kasing. Nabiyag ang una-una. Nausap siya. Why do you think na ingato to? Because ni gawas na mga garbo. Siya nag-lead atong iyang sundalo nga 300,000 na badaogon. 20,000 ang na patay. Pero nabiktimahan po sila 3,000. Dito okay na ta. Kini manggod nga items. Ang mga idols nga inadala. Iyan namang simpagayok buwan. Halaran pa rin. Ewan magito. Mo man kumplito man na Ricardos. So, nga. So, na ay mga butang nga diin, api na to o walay, dili makaapekto na to o dili makapasuko ni Lord na to nga atong taga-agpili. Bililhon kay nato kay mahal lagi imported baka na katungtong ko sa una. Gikan pa man ni sa Spain, sa pato apato gikan na page. Kasabot na siya. Hello, gikan pa ni imported ni siya. Kadungtong ko sa isa gyapon di pa ministeryo sa Inos ako ah. Sa una sa dalaga pa siya. In and out siya sa dapit na country. And then siya gitagaan daw siya og isa sa mga ang king dito sa tuday ato nagparty. Niya ang tanan niyang special guest kitagaan og katong gold bulawan. Nga dako ko no lingin dako. Isa siya kitagaan. Itabigan sa balay. Dito ko to tanya. Wala niabot ko ng panahon nga iyang giapil og labay or katong pasuriro ingnan niya yata niya tong gold. Ni ako atong panahon na nalaga ko sa deliverance pero dili pa kayo ingana ka strong ingana ang high level ang engagement sa deliverance. Umhimo sa to siyang nakaubay mitungod siya sa deliverance sa milagro si Ginoo. Naingon po ko nga kung naa kay bulawan ipanghatag tagain po ko. Ni anak ko. O ni anak ko kay malay mo. Oh, kata ganito sa kanila. Sa diya nga kani nga level karon sa deliverance ko nga mahiragit pod nga wala ko na tagay.
Okay, magdala dito kaamong sa ta. Dili imbis panalangin, makaangin. Makaangin. So na nga oh. So sa to, pagbalik niya gikan sa pagkikaway sa kontra. Kay madaugon malagi madaugon tanan nga planter tanan gusto nimo kaon di kasi mo kontra madala nimo. So pati la mga idols niya, mga kuan. So he brought with him idols taken from the people of Seir. He set them up as his own gods. Iya man tong taga-pili. Himo naman niya ang Diyos. Simpan na niya, naghalad siya o sacrifices ngadto kan ila. Next slide. This made the Lord very angry kana. Moon ni nakapasuko ni Lord. And he sent a prophet to us. Nagpadala na po si Lord o propeta. Ngayon, sa kaduat tong hari dito kana, wana na to libagbag ng utok ato. Nagpadala na po ng Ginoo. Sana, alagad si Ginoo. This kind of suko naman si Lord. Why do you turn to gods who could not even save their own people from you? Sa, nga naman in town. Nga ni, dangop naman ka sa Diyos nga dili gani makatabang sa iyang dili gani makatabang sa iyang kaugalingon ng mga katawan gikan kanimo. So kasabaan siya. Di pa hinuklog siya. Pero nga man ay tabo man to. It's the shadow of deception. It's the spirit of deception naka sulod sa iyang kasing-kasing o una-una. So kung masudlan na tag espiritong di mao, dili na gid sakto ang atong sinultian, dili na sakto atong mga choices, atong mga tanan-tanan. Nga na siya mo nang we have to be careful. Because if we are not careful, we are thinking that we are still right. Kaya kung dili ta careful, taguna-una ta nga sakto pa ta. There's a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Ato pa sa Proverbs, na ay giisip sa tao nga sakto siya. Oh, pero ang katapusan, kalaglagan. Mo ni mahitabo karon. The beginning ganina sa chapter, Messiah did what was right or what was pleasing before the Lord, but not wholeheartedly. Dili ang kinatibukan. Kay naaman siya himo nga dulungtanan si Ginoo. Gigugman niya, pero gidungtan si Ginoo. Na ay mga butang gigugman na to, apan dulungtanan si Ginoo. Let's proceed to the next one. But the king interrupted him and said, "Since when have I made you the king's counselor?" Kung maurag gyapon ning alagad ganina nga nagbadlong niya atong dili na ipauban tong mga sundalo. Kung maura ning alagara kay unknown man siya, wala man siya na isulti kinsang alagara, kinsang nga propeta, kay propeta man jud ni. Ang tubag sa hari sarcastic na. Sa kanusta man ta kagitagaan o katungod nga mahimong akong magtatambag. Giinsulto na niya ang alagad si Ginoo. Nga naman, kadumdum ko kang Saulo. Di ba sa ding nabadaogon si Saulo sa iyang pag-away, sa ding hari na siya? Di ba? Nerbuso na siya. Nagprimo siya ng monumento. Once gani mo tukar na ni atong garbo, pagkadako jud kaayo nga ulpos ka pangod si Ginoo. Pride is dangerous. Ang garbo, ang kalinisan gid siya. Makahatag gid ka alautan. Sa kanus aman takagihimo nga akong magtatambag. Be quiet now before I have killed you. Sa paghilom diya kay mapatay tagid ka. Lahi na siyang sinultian because of pride. Nga naman, nakasulod na ang demon spirit. The spirit of deception. Munang careful ta nga, little achievements we have, if we are boasting already, that's
dangerous. Kung naatay gamay nga mga kadaugan, gamay nga mga achievements, and we are boasting, kaya murag napakalitan ta, delikado siya. Gusto ni Lord, we remain humble because He is humble. Amen. Magkinaunsa, magpabilin ta, magpadayon ta, mapausanon, kay mo unay gusto ni Lord makita natong tanan. So the prophet stopped with this warning. So niuntang taon ang propeta sa iyang pagpadlong. I know that God has determined to destroy you because you have done this and have refused to accept my counsel. Ingon ang prophet. Kabalo ko nga ang Dios determinado nga mulaglag nimo tungod kay imo naghihimo o ni sumpa ka sa pagdawat sa akong tampang. Nibiyatud siya pero naapod siya gibilin nga pulong nga giagtang pod siya sa kabalo ko nga ang Dios determinado nga mo destroy nimo, mulaglag nimo because you have done this kay imo ning gihimo and have refused to accept my counsel o gibalibaran nimo ang akong pagtambak. Let's proceed. After consulting with his advisors, King Amaziah of Judah sent his challenge to Israel's king Jehoash, the son of Jehoahaz, and the grandson of Jehu, come and meet me in battle. Sa kanasa. So kung man itong istorya nila, nagkonsulta na po ang hari sa iyang mga advisors. Dili na to ang alagad sa Ginoo yung advisor. Kunya ingon sa nga kanang gusto siyang makig-meet sa kining Israel nga hari. Challenge to Israel's king Jehoash nga anak ni Jehoahaz nga apo ni Jehu. So come and meet me in battle. Nitsa nanghagit na siya. Nga nanghagit siya tungod sa garbo. Di ba kanang unang maghagit tungod sa garbo? Manghagit. Isa din natin mailhan ka nang mag-una-una bitaw tag himog gubot. Atong sinutian mura gusto na to nga makigpatay, makighimog kasamo. Let's proceed. But King Jehoash of Israel replied to King Amaziah of Judah with this story. Nib, tubag si King Jehoash. Out in the Lebanon mountains, a Tessel sent a message to a mighty cedar tree. Gikan sa Lebanon nga kabukiran na ay Tessel kuno na ay kanang murag kamay nga kanatong tanong nga sana kining sa ato pa murag bulunsodi. Sent a message to a mighty cedar tree. Give your daughter in marriage to my son. Ang kondisyon sa hari, siya ihatag ang imong anak para makibinyo sa akong anak nga laki. But just then, a wild animal of Lebanon came by and stepped on this tessel, crushing it. Pero tungod kay na may wild animal nga dito sa Lebanon nga ni Apo, umautod pa. Wala nahitabo na matay. So gusto sa kaaway, kini nga verse, gusto sa kaaway nga kaalyado, makig-alay, pinagi sa relationship. Isa na karon. Gamiton sa kaaway ang relationship para strong connection. Duol. Let's proceed to the next one. You are saying I have defeated your Edom and you are very proud of it. Insa, nagingon ka nga ako nang gipildi ang Edom unya garbuso na kay ka. Sabi kita gid nga garbuso siya. 20,000 pa to ang batay. But my advice is to stay at home. Ingon ang hari sa Israel. Ako tambag nimo hari sa Judah. Ay nalag panghagit o gira. Pabilin ka na nas balay. Why stir up trouble that will only bring disaster on you and the people of Judah? Ano magsugod-sugod magkaghimog samok? Matod pa o katalagman sa imong katawan sa Judah. So, di ba kasagara ang mga taong kuyaw ka-spirit?
na ang espiritu hindi mao. Maudyoy mauna-unag hagit o istorya. Na ikaw po, bura po mahagit po ta. Di ba? So nga, kung kinsay unag hagit-hagit o istorya para masapok, kaya tungod sa garbo, dili dyan na maayo. Let's proceed. But Amaziah refused to listen, for God was determined to destroy him for turning to the gods of Edom. Wala gid ko to namati sa Amaziah. Sa tambag sa Israel pod nga hari. Kay ang Dios determinado nga laglagon siya tungod kay ni kuan na siya. Ni atubang na siya ang iyang simpatiya tuan na sa Dios ha. Mga Dios sa Edom. So, ang sinasabot ani nga verse, kung si Lord wala na nalipay na to, wala na tay saktong decision. Yes or no? Kung si Lord wala na nalipay na to, we have no right decision. Muna nga, kaya wala man tay right decision, alos mga decision making, dili gid sakto. So, ang tanang wrong decisions and wrong actions, tanan, dili gimahatod og kalampusan, kung dili ka kapakyasan. Yes or no? Yes. Munang sistema ni Lord, muna pamaagi ni Lord, it's already there. And whoever does the will of the Lord can receive what He says. So King Jehoash of Israel mobilized his army against King Amaziah of Judah. Di ba gihagit man siya? Pero naingon ba siya nga, buyo na nas balay, ay nalag himog, kundi ay nalag paghagit. Pero nahagit gid ang hari sa Israel. So nag-mobilize ang army para atakihon ang Judah. So the two armies drew up their battle lines at Beth Shemesh in Judah. Sumuto, nagtagbo gid ang duha ka armies. Army sa Israel o army sa Judah. O sa dito ganina, ang army sa Israel, gibiyaan na ni Lord o giubanan pa ni Lord? Gibiyaan na ni Lord. Sa ayon tagwan. Remember in the book of Deuteronomy, kung mag-obey ka ni Lord, kung naaman tayo kaaway, ang kaaway mo ay mulikay. Kung dili ta mag-obey ni Lord, ang kaaway, musulong jud o dili ta kalikay pod. Ora jud na. Medyo ko kalimutan ang Deuteronomy chapter 28. Una nga, kung dili ta mag-careful sa atong decision, sa atong mga tanan-tanan atong mga activities everyday, na gusto tagkalinaw kalipay. Niya wrong atong mga decisions, actions, o mga desires, and so on and so forth. It's very impossible to receive victories and success. Imposible jud nga magbadaogon ta. It's already there in the Word of God in different stories. Modula siya. Let's proceed to the next one. Judah was routed by the army of Israel, and its army scattered and fled for home. Ang sa Judah kuno, ang ilang ruta, by the army of Israel, and its army scattered and fled for home. Ilang ipang scatter ang ilang mga army. But King Jehoash of Israel captured Judah's king, Amaziah, son of Joash and grandson of Ahaziah at Beth Shemesh. Then he brought him to Jerusalem, where he demolished 600 feet of Jerusalem's wall from the Ephraim's gate to the corner gate. Kung sa dako na nahitabo, ang mga katawan sa Judah, wa gid tawo. Wa na ni mahopel gid sila. Why? Because of their leader nga na-deceive na. Wala na mati sa alagad sa Ginoo, sa tampag sa Ginoo. Bisa kung saan na to, bisan pa kuno experienced fighting men, ganina, di ba? Bisan pa experienced fighting men, kung si Lord na masuko, ang atong specialization, ang atong experience will not bring us victory if the God who gives us that experience and training is not happy in us. He will not guarantee victory. Dili siya mo garantiya kadaogan. Ana ra na siya. Kasi kung saan na ito paningkamot, kung si Lord
wala kay nahimuot kana atay mga butang gibalyo na to ng mga butang nga dulongtanan at ubangan si Ginoo. Okay, let's proceed. He carried off all the gold and silver and all the articles from the temple of God that had been in the care of Obed-Edom. Ang hari sa Israel, ipang limas na ang mga property sa Judah. Na-captured naman nila ang hari. Ang tanan. So tanan kuno nga bulawan og silver og tanan nga mga butang sa isan pa sa temple sa Ginoo. That had been the care of Obed-Edom. Gibantayan giatiman sa Obed-Edom. He also sees the treasures of the royal palace. Pati pa ang mga kabtangan, mga bahandi sa royal palace ay hari, along with hostages, and then returned to Samaria. King Amaziah of Judah lived on for 15 years after the death of King Joash of Israel. So, sa nitabo, nabihag siya, luoy ka. Ang permirong kadaugan will not last if there is no obedience. Hello? Mana nga, ang hatag ni Lord na pantulunan nato nga ayaw gyud og simbang sa kabubutos Ginoo. Ayaw gyud og buot-buot sa imong kaugalingon. Ay, dama siya mga advisors, di ba? Bisan pagdagkan tag advisors. Kung kadtong mga advisors, they are not from God, it cannot guarantee success and victory. Bisan usa na atong advisor, bisag wala gani, but the Holy Spirit is our advisor. That's the best one. Ayan na siya. Mana careful ta, kay our decision can just be a tool sometimes for our defeat, our failures. Atong decision, wantod na to sa atong kapilihan o kapakyasan. Matagam na din ta, maulam na din ta. Mudeng to nga kanan din ta. Di ta kabalo recover ana. Kita kaya po alaot. So, the different stories in the Bible teach us lots of lessons and will give us right decisions and right actions. As we apply them all, obedience is the key for success. Amen. And sometimes obedience to the Lord ikasakit sa daghang tao. Di ba? Isa lang ka-advice sa alagad sa Ginoo, sa hari, na ayaw na kuha na ng 100,000 na sundalo sa Israel, kaya ang Diyos wala na sa Israel. Diba? So, ituman sa hari, ni Haring Amaziah. Diba pauli niya yung 100,000 na sundalo sa Israel. Nanguli lagi yung 100,000 nga sundalo, pero perting sukuba, o gitraidor, o sa diha, nga ni tukar ang ilang garbo. Gitraidor sila, ni adto sa mga lungsod, is 3,000 pa din ang napatay. So, isa ragid ka, basis na kadakatilaw kadaugan si King Amaziah. For 29 years siya nag-reign. 29 years siya nag-reign. So, kung tagaan pa ni Lord o authority, gift, i-value nag-ayo nga ang kabubuton sa Ginoo ay matuman. Kaya kung Ginoo ang kabubuton sa may matuman, dili ta mahimong kabugaton. May butang panalangin. Hello, last na siya dahil na pa. Lagi kayo, wala na lagi ito natiwas. Na pa, sunod-sunod. Wala to siyang last, no? So, nga na siya maigsuon nga sometimes, dili sa kalibutan, na magita individual decisions, di ba? Pero remember, sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. If we follow God's ways, everything will not become waste. And God will strengthen our waist.
na makabarog ta despite of that trials that will come on our way. Kung tumano na itong kabubuton si Ginoo, dili masayang, dili ma-waste ang tanin. Pero dili na ito tumanon, masayang ang tanin. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much sa mga pulong sa paghari ni Amasaya. Which means Yahweh is strong. Tinuod na jud ka kusgan, Lord. O gani sa unang battle, nagdaugon siya. Kapanahin mo siyang garbuso. Nahin mo siyang taas ang kagalingon. Ang hagit siya. Kapag wala ka nahin mo, imo siyang tumpa, imo siyang dipindi. Lord, thank you so much that you will give us lots of realization through this story na dili gid maayo nga manginambog ni dili gid mo ayo nga dili ni patuo sa lagad nimo. Dili gid maayo o Dios nga mabuot-buot mi sa among mga tikang mga lakang sa among kaugalingon. Bless and sanctify your words that we will always remember your teachings, your instructions, Lord, so that it will not bring us to distractions o dili maamong among pamilya, dili maamong ulugan ang tanan of having wrong decisions, of refusing the instructions of your servants, O Lord. Bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen.